Eksaktong 2 taon matapos ang huli niyang kompetisyon, time out muna sa Senado si Manny Pacquiao dahil sa muli nitong pagsabak sa mundo ng boxing sa susunod na buwan. Makakaharap ng 8th Division World Champion ng American boxer na si Errol Spence Jr. sa Las Vegas, Nevada, USA. Noong nakaraang linggo nang lumipad na patungong Amerika ang pambansang kamao upang simulan ang kanyang pag-iensayo. Ito ay sa kabila ng mga maiiwan niyang issue sa Pilipinas buwat ng makairingan si Pangulong Duterte ukol sa giit nitong korupsyon sa ilang ahensya ng pamahalaan. When you are a champion in boxing, it doesn't mean to say that you are a champion in politics. So he's blubbering his mouth, tapos na. I expect him to sit in Congress, do not go anywhere, finish and find out the corruption that you are talking about. Eh kung mag-report ka lang 2-1 buwan, magtrabaho ka, hiningi mo yan, nandyan yung mga papel, start investigating, do not go elsewhere. Walang dapat ikagalit ang Pangulo sa akin. Hindi po siya dapat magalit sa akin na ihidoon ko rin po yung korupsyon. Dahil yan po ang ayaw ko. Huwag po kayong magagalit sa akin, Mr. President, dahil tumutulong lamang po ako sa nais niyong sugpuin na korupsyon. Naniniwala po ako na ayaw din po niya ng korupsyon. Napupuno man ng kontrobersiya, kasadong-kasado pa rin ang pagbabalik ng senador sa boxing ring at umaasang gaya ng dati, mananatiling buo ang suporta ng mga Pilipino sa pambansang kamao. Ngunit sa nalalapit niyang laban, asahan na nga bang missing in action ang matalik nitong kaibigan na si Chavit Singson? May pag-asa pa kayang magkaayos ang dalawang magkaibigan? Mayor Chavit, kung sakaling mag-iba ang ihip ng hangin at sabihin ni Senator Manny, naintindihan ko na, hindi ko na i-author yung pangungunahan tong batas na ito. Mababalik ba ang iyong magandang pagtingin kay Senator Manny? Well, tatanggapin ko, pero hindi na kagaya siguro nung malapit kami dahil may nangyari. May lamat na. Siguro pag tumagal, maaaring ganon. Kagaya sa amin ni President Erap. Nagkaibigan kami, nagpupunta na sa birthday ko, nagpupunta rin ako sa birthday niya. Nung tumagal, yun, nagbalik na ang mga aming pagkakaibigan. It will take time. Hindi naman yung agad-agad siguro. Were you hurt? Gaano ka nasaktan sa ginawa ng kaibigan mo? Masakit yung ginawa niya dahil ginawa niya ko parang nagte-take advantage na hiningi ko, tapos dinanay niya ako. Parang ninahit ako eh. Okay. Masakit yun. Hindi ko, dahil malapit na kaibigan, hindi ko sinagot agad. Inisip mo pa na huwag mo nang patulan? Huwag ko nang patulan dahil alam ko masisira dyan dahil mali eh. Hindi niya naintindihan eh. Okay. Nasabi mo ba sa sarili mo, ganito pala itong kaibigan ko na tinuring ko? Parang ganun ba ang isip mo? Ba't ako nilaglag ako eh? Okay lang sana kung totoo. Ilaglag niya ako kung totoo. Hindi totoo yun masakit. Hindi totoo. Wala akong hinihingi eh. Okay. Yung sinabi ko, para sa taong bayan, para sa gobyerno. At kung sinunod ako, hindi kami makinabang. Dahil tinas niya, makinabang kami. Baliktad. So, masakit yung ginawa niya dahil wala namang pabor hinihingi. Sinabi ko lang baka mamatay industriya kung sobra. So what are you thinking now? Nagamit ba yung premise mo na kahit kaibigan, hindi ko susundin kung para sa kabutihan ng mga mahirap at mamamayan? Kung tama sana siya, sabi niya, okay yun. Okay. Oh, pero mali eh. Okay. Ano mo, madali magsalita. Like sinasabi niya, pag nanalo siya ang presidente, bigyan bahay lahat. Imposible yan. Eh, Singapore nga, yaman-yaman, disiplinado, lahat, hindi nila magawa eh. Okay. Amerika nga, hindi nila mabigyan lahat ang bayan ng yaman na eh. What's your evaluation, Mayor? You've been good friends and you're an advisor before. Will he run for president? Para sa akin, the more na nagsasalita, nagsaself-destruct, dapat hindi na siya magkukumain kung hindi niya alam yung issue.
Naniniwala ka ba na tatakbo siyang presidente? Yun nagsabi sa akin noon. Tatakbo na siya. So matagal na siyang nagsabi sa'yo na tatakbo siya. Yes, When? matagal na. Gaano katagal, sir? Well, every time na magkita kami. Pero palagi ko sinasabi, kausapin mo muna si President Duterte. Kausapin mo muna. Hindi, nag-uusap na kami. Sabi niya, tatakbo ko. Well, that was... At sinuportahan daw siya? Bagong panalo pa si Presidente. At okay lang daw kay President Duterte? Oo, noon. Pero matagal na yan kako, kausapin mo si Presidente dahil ako, antayin ko ang desisyon ni Presidente para walang conflict dahil malapit silang dalawa eh. So kausapin mo muna kako. Hindi, decided na ako, ganun. So wala akong magawa kung decided siya. So nung hindi pa naging ganito, you were supporting him. Gusto mo siya maging presidente? Ang pagiging Presidente, kailangan alam mo lahat eh. Hindi yun gusto mong Presidente, ikaw ng Presidente. Maraming factors. At maraming problema. Kailangan alam mong balansahin ang ekonomiya. At huwag kang madaldal dahil yung mga napapanood ko ng mga heads of state, ano ba, mga banggaling, they are supposed to read yung sasabihin nila. Dahil kung magkamali sila, magkakagira eh. Hindi lahat ng tao pwede magpresidente. Dahil lalong baka ipahamak ang taong bayan. And you are saying Senator Manny is not capable of being a president dahil hindi siya marunong at kulang siya kaalaman? Well, kulang siya sa experience. Ako, mababa rin ang napag-aralan ko eh. College dropout lang ako, pero experience. Experience is the best teacher. Maraming mga graduates sa Harvard lahat, pero pagdating sa implementasyon, wala. Pero graduate din si Senator Manny. Ikaw nagsabi nun, hindi ako. Graduate siya sa Makati University. Oh, yan, ikaw nagsabi, hindi ako. Why? Are you not into believing that he's not a graduate, na peke yung diploma niya? Hindi naman, binigay eh. Pero hindi ganun 3 months. So kine-question mo na graduate Hindi ako siya? question. Ayaw ko magsabi nun. So 3 months siya at hindi sapat yon. Hindi sapat. Kasi malaman yung sinabi mo, Mayor, na 3 months lang yung pag-aaral niya o 3 years? Hindi sapat yun. Kako nga, experience is the best teacher. You need experience, a lot of experience. Ako, ang dami ko lang napagdaanan. So, maski marami akong pinagdaanan, hindi ako qualified sa mga presidente. Hindi ko inambisyon yun dahil mahirap. Bigay mo sa mga marurunong yan. Mayor Chavit, nagkaroon na ngayon ng tensyon between Senator Manny Pacquiao, nagalit si Pangulong Duterte, nagkaroon ng expose si Senator Pacquiao, at maraming mga palitan ng anghang na salita. Pareho silang taga-PTP Laban. Anong pananaw mo dito? Yung mga in-expose niya, very hard to prove. You have to have hard evidence. You have to have mga witnesses na talagang Credible. So, mahirapan si Manny yan. Baka beltahan lang siya yan kung hindi siya marunong mag-handle. And he is firm na dapat yung iba ang mapatalsik sa PDP Laban, hindi siya as president. Dahil ayaw niya yung mga ginagawa ng ibang kapartido niya. What do you think of this internal conflict in the PDP Laban? Well, sa naririnig ko, yung PDP, maraming ayaw sa kanya dahil loyal sila kay Presidente. 90% daw, 90%. Ano ba yung partido kung walang laman? Maski hindi siya tanggalin, wala nang sasama sa kanya. At saka kung madali naman siya tanggalin dyan dahil binigay lang eh, he should be elected legally. Marami nagko-comment. Senator Pacquiao, napakaastig, binangga niya si President Duterte, binangga niya ang pader. For you, paano mo mailarawan itong ginawa ni Senator Pacquiao? Very bold, going against the President. Parang si President ay medyo nagkaroon ng puot sa kanyang dibdib laban sa kanya. Well, nasubukan ko na yan eh, kumalaban sa Presidente. Pero kaya alam ko, mahirap. Gaano It will kahirap, be sir? against the word of the President and Manny Pacquiao, sinong paniwala ng tao. So, mahirap talagang kalabanin ng Presidente. Nasubukan ko na eh. Ayaw ko na lumaban ulit. Ayaw ko na mangyari ulit nangyari sa akin noon. So si President Duterte, how would you rate him as president? Ano sa tingin mo
ang masasabi natin na siya pa rin ang pinagkakatiwalaan na maaring manguna para sa susunod na politika ng ating bayan. So, eleksyon. Pabira rin kakaiba si President Duterte from other politicians. Mula nung namulat ako dyan sa politics, natatakot kami sa media, religious organization. Bakit kayo takot? Kasi pwede kang sirahin. Okay. Marami naman magagaling na media, pero marami rin loko-loko na media. Okay. So, depende. Kaya ayaw ko yung mga ganon. Ayaw ko makipag-away. Also, religious organization, ayaw ko makipag-away. Because that's politics. Si President Duterte, walang pakialam eh. Maski ano, minumura pa nga niya eh. So, ganon din. Tumatas pa rating. So, ibang klase si President Duterte. Para sa'yo, sino ang dapat tumakbo pagka-presidente? Nasusuportahan mo? Tinatanong din yan kanina, galing ako sa Bigan, lahat ng mayors nandun sila sa bahay. Kausapin ko muna ang ating mga leaders bago ako mag-decide sa local ka ako. Kailangan daan-daan pagsasalita mo. Once na nasira ang credibility mo, wala naman iniwala sa'yo. Are you going to support the president if he runs for vice president in the next election? Well, depende sa usapan sa mga parti-partido, sa mga leaders. So, okay lang sa'yo yan? Oo, kung yun ang majority, yun ang ano. Sumusunod naman ako sa majority kung anong kagustuhan ng tao. Sara and Pacquiao, saan ka? Well, sa ngayon nangyari sa amin, siyempre, hindi ko na pwedeng supportan si Manny. So, Sara na ako kung maglaban silang dalawa. Dahil nga yung ginawa ni Manny sa akin na rinaglag niya ako na walang kasalanan, hindi siya nag-ingat. Hindi niya iningatan yung pagkakaibigan namin na parang pinahiya pa ako sa taong bayan. Nilaglag ako na walang dahilan na hindi niya naintindihan. So, paano ko naman susuportahan yun? Mayor Chavit, si Pacquiao ngayon nagta-training dun sa Amerika. Hindi mo ba namimiss na nandun ka sa likod niya palagi? Ngayong may laban siya. Iiwanan mo na ba siya? Hindi. At hindi ka ba nag-iisip sa kanya na may laban siya ngayon? Na kailangan suportahan natin siya? Well, in fact, tumawag nga bago umalis. Dahil nalis na raw papunta sa state. Sa'yo? Oo. Pero too late ako, nakapagsalita na ako. Anong sinabi niya sa'yo? Nag-usap Wala, kayo? nakiusap, napalis na sa, ako, good luck. Pagdasal namin na manalo ka ako. Pero siyempre, iba na dahil siniraan ako. Naguluhan daw, bakit? Ba't mo naglag, wala naman akong kasalanan sa'yo ako. Ba't mo naman ginawa yun? Pagdadasal mo pa ba siya na mananalo ngayon? Oo, Sa boxing? yes. Bakit? Galit ka sa kanya? Nasa Biblia eh. Ano po? Na love your enemies. Well, lahat na nakalaban ko sa politics, magkakaibigan na kami. From local to national. Kami nila era, magkakaibigan na. In fact, susuportahan ko rin yung anak niya, si Jinggoy. Lahat na nakalaban ko sa local, magkakaibigan na kami lahat. So ako, ganun ako, pagkatapos ng laban, reconciliation. Madali ako makipagkaibigan dahil ang separation namin sa mga politics, hindi naman nanggaling sa akin. Nanggaling sa mga kalabang ko, silang kumalas, silang sa pagkakamali nila. They tried to destroy me. Dami nga salita sa akin yung iba. Tapos, surrender din. Kaibigan tayo ako. Kayo po ay naging congressman, governor, at Councilor. councilor ngayon ay naging Mayor. president kayo ng Mayor's League of the Philippines. Napakalaking responsibilidad. Sa iyo pong stature na napakatagal na sa Pilipinas, seasoned politician, ano sa palagay mo? Itong pagdedeklara ni Senator Manny ba, siya'y tatakbo sa pagkapangulo? Ito ba'y ang tamang daan o ang maling daan? Sinabi ko naman sa kanya nung una pa, you have to talk to the President now. Konsultahin mo muna si Presidente dahil kasama naman natin yan. In fact, long before the election ni President Duterte, sinabi ko na suportahan namin. Hindi, sumuporta rin kay Juan. Although magkakaibigan kami nila Vice President Binay, wala naman sinasabi si Vice President Binay noong pupunta na suportahan ko siya, na sama ko sa grupo niya. So, welcome mo lahat. So, nung nag-decide ako, sinabi ko kay Senator Manny na dito ka na kay President Duterte dahil magde-declare na ako na susuportahan ko ako. Hindi.
mapapanalo ko si Binay. Sabi naman niya, mahirapan ka ako. Tinuloy niya sinuportahan si Vice President. So, nag-declare na ako na dahil nga mababang rating ni President Duterte nun sa North, sa Luzon, hiningi niya ang support ko. So, nagsalita ako sa rally ni President Duterte sa Luneta, attacking yung administrasyon ni Penoy, against Rojas, against Abad, lahat na. Hindi rin maganda ang mga ginagawa nila sa akin nung araw. Mayor, maraming mga Pilipino pa rin ang manonood sa laban ni Manny Pacquiao at Spence sa darating na mga linggo. Kayo ba'y manonood sa boxing na gaganapin? Although gusto ko, hindi na pwede dahil Bakit? sa ginawa niya sa akin. Pero susuportahan ko pa rin sa boxing. Pagdadasal ko manalo Pero hindi ka siya. manonood. Hindi na. Masama ang tignan na dahil nilaglag ka ako sa manunod karon. Hindi na maganda. Kung meron ka gustong sabihin kay Pangulong Duterte, ano kaya yan? Well, sumusunod lang ako sa kanya because he's our president. Hindi naman ako nagkulang sa pag-advise kay Manny Pacquiao. So, I'll just wait na mag-usap-usap kami lahat. Although meron na akong napupusuan, suportahan because of the development, I have to consult all the mayors. Ayaw ko yung pangunahan sila. Nagtatanong din sila sa akin kung sinong susuportahan natin. Sabihin mo, wait ka ako. I have to talk to all our leaders, senators, president, party mates, and other organizations kung sino talaga ang nararapat. Kung nakikinig si Senator Pacquiao ngayon, sir, ano ang mensahe mo sa kanya? I would not advise him to run for president sa ngayon. Kailangan he must have more experience. Yung downfall, kung minsan, diyan ka matututo rin eh. So, I think it's not the right time for him to run. If there's one reason why you should make up for each other, ano kaya ang makapagpapasauli sa inyong dalawa? Pero madali naman yon. As I have said, nakipagkaibigan na ako lahat ng mga kalabang ko. Pero hindi naman yung agad-agad. Takes time. It will take time. Parang sugat yan, matagal gumaling eh. So, masyadong gawin mo, tatagal. At sa hindi naman ako mahirap na makipag-reconcile, nagawa ko na lahat eh. Pero bagong laglag lang niya ako tapos hindi na magandang suportahan ko pa siya. Yun ang mali niya na napakalungkot na ginawa niya. Ginawa kong sample out of nowhere. Hindi ko pinagbigyan. Sabi, buhay pa, tanong nyo. Mali. Sana kung totoo yun, hindi na ako magsasalita. Mayor, binigay na ng Diyos lahat-lahat sa'yo. Lahat ng posisyon, naranasan mo na, nakamingle mo lahat ng mga matataas na opisyal, nakapagsilbi ka na sa bayan. Anong panalangin mo sa Panginoon, sa edad mo ngayon, sa kalagayan mo ngayon na tila ikaw ang tinitingala ng mga bata at mga nasa politika dahil ikaw ay isang seasoned politician na? Well, wala na akong mahingi pa sa ating Panginoon. Namimigay na ako dahil sa dami ko naipon, pag namatay ako, hindi ko madadala eh. So, paano pagtulong? Pero ayaw ko yung nagbibigay ng pera. Dahil ayaw ko yung dole out. Pag may nababalitaan ako, mga nangangailangan tulong, pinapadala ko agad. 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon. Like mga farmers na mahusay. Especially now na pandemic. Yes, pinapadalan ko lahat. Inuubos ko. Pero hindi yung bigay. Tatamarin lang ang tao dyan eh. Just people will just take advantage. Pero may nabalitaan ko na masipag, ayun, pinapadalan ko ng pera. At yung mga matatasang grade, ang dami kong pinapag-aral. No question. Tatanong ko lang yung grade. Kung mataas, pinapadala ko na sa university yung check eh. Mayor, maraming salamat. Pero may isa akong huling katanungan. Pwede mo bang sabihin sa amin, ano ang hindi mo malilimutan na sinabi ni Senator Pacquiao sa'yo sa inyong pagkaibigan? Hindi ko makalimutan yung paglaglag niya sa akin. Mayor Chavit, maraming salamat sa iyo. Sana po ay magtagumpay kayo sa inyong mga mithiin sa buhay. Salamat. Sabi nila sa mundo ng politika,
walang permanenteng kaibigan o kalaban. Sa kaso ng magkaibigang Chavit at Manny, bukas ang magkabilang panig upang linawin ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Sino nga bang hindi maghihinayang sa halos 2 dekadang samahan na sa isang iglap nabasag ng di inaasahan? Ngunit gaya ng ibang hinanakit, ang espasyo ng oras ang magbibigay lunas sa lamat ng pagkakaibigan. Subalit mahihirapan ng maibalik ang dating kinasanayan.